Binalikan ni Nonito Donaire Jr. ang mga bumabatiko sa pagkuha nito kay Vic Darcinian bilang November opponent sa Texas. Ayon kay Donaire, hindi matatawaran ang lakas ng mga kamao ni Darcinian kahit na sinasabing nalipasan na ng panahon ang kakayahan ng 37 anyos na Australia-based Armenian boxer. Ani Donaire, hindi naman naging factor kay Darcinian ang bilis kahit na noong kalakasan nito bilang isa sa kinatatakutang World Flyweight Champion. At saka, he's still strong. He's still strong. His speed was never really his strength. His ace, his game, his strength. It's his power. So kahit medyo we're getting older now. So, kahit we're getting older, nandun pa rin yung power niya at saka he's still dangerous. So, sa akin lang, it's more of the, coming back at saka re-establishing myself. Huling Donaire at Darcinian noong 2007 kung saan ay dinomina ng Filipino Flash hanggang sa pabagsakin sa 5th round ang dating Olympian. Ito naman ang unang laban ni Donaire sa punang matalo ito kay Cuban champion Guillermo Regando sa kanilang 12-round unification super bantamweight title fight noong Abril sa New York. I'm just pretty much here. Just naghihintay lang ako kung but mainly I don't want to sit too long na wala akong laban for almost a year. So sinabi ko na I want at least gusto pang makalaban at least one more time this year. Magharap sa isang non-title featherweight fight sina Donaire at Darcinian sa November 16 sa Corpus Christi, Texas. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, tila nakakatulong naman ng malaki sa mabilis na recovery ni Denver Coelho ang masidhing kagustuhan niyang magbalik agad sa pag-iensayo. Dumanas ng right shoulder injury sa title challenge kontra Chinese WBC minimum weight champion Xiong Zhaozong noong Hunyo. Target ni Coelho na magsagawa ng light gym workout sa buwan ng Nobyembre kung magtutuloy-tuloy ang kanyang maayos na recovery. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis. Bumubuti na ang lagay ng shoulder injury ni Pinoy minimum weight campaigner Denver Coelho. May isang buwan nang sumansalang sa therapy ang 25 anyos na Ilonggo puncher buhat nang sumailalim siya sa surgery noong Hulyo. Ang torn rotator cuff ay natamo ni Coelho bago pa man niya nakaharap si Chinese champion Xiong Zhaozong sa Dubai. May 2 buwan na ang nakakaraan. Ito po, okay na po. Okay na yung pakiramdam. Ngayon medyo pahinga talaga pero babalik na rin ako sa pagtitraining ko sa sunod na mga buwan siguro. Nainip ka na? Medyo nainip-inip na rin sa tagal ng hingay. Hindi sanay kasi sa pahinga Kasabay nito, hindi na itago ni Coelho ang kagustuhang magbalik ensayo pero wala mo na siyang balak na suwayin ang utos ng kanyang doktor. Depende po, ang doktor ko po yung mag-decide kung kailan po ako pwede na makalaban at saka kung kailan pwede maka-training talaga ng maayos. Kasi ngayon, palagi ako nagsisirapy. Hindi mo susuwayin yung ng doktor? Hindi talaga. Dahil nga yung doktor lang din ang nakakalam sa galaw ng katawan ko. Sinawi naman ni boxing manager at trainer Al Joharo ang pangamba ng ilang fans ukol sa posibilidad na baka hindi na umano bumalik ang dating lakas ng kanang kamao ni Coelho. Nandun pa rin yung style niya, nandun pa rin. Ay, sabi nga ng doktor niya, lalong lalakas to yung kanan niya. Pag talagang nag-heal talaga. Sakali magpatuloy ang kanyang mabilis na recovery, si Coelho ay maaaring sumalang sa light workout sa buwan ng Nobyembre. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa tennis, nagwakas na ang kampanya ng 16th seeded tandem ni Pinoy Netter Tritway at Dominic Inglot ng Great Britain sa men's doubles event ng US Open sa Flushing Meadows, New York. Ito'y matapos na yumukod sila sa 10th seeded pair ni Ivan Dodig ng Croatia at Marcelo Melo ng Brazil, 7-5 at 6-3 sa 4th round kahapon. Bunggiting na nakipagsabayan si Wei at Inglot sa kabuuan ng laban, pero sa bandang huli ay tunay na lumutang ang galing ng kanilang higher-rated rivals. Sa kabila ng kabiguan, desidido si Wei at Inglot na magsanib puwersang muli sa paghataw sa mga susunod na ATP Men's Doubles event.
At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ansalubon para sa Good Morning Boss.